sa patungkol po sa ABS-CBN. Ang tanong ho ng ating mga kababayan, hindi ho ba kayo, kasi isang mga inaano nila, hindi ho ba kayo nagtatanong lang, ay nagsasabi lang dahil kayo po ay natanggal at kaya parang ang dating is gumaganti lang po kayo. Ano po masasabi niyo sa mga kababayan natin na nagsasabi ng ganito? Kung ganun ang interpretasyon ng iba, so be it. No problem. Hindi issue sa akin yan. Because syempre, it's not easy also if you were in my shoes, no? Kasi masakit din yun eh. Kasi kinoconnect ko lang naman yung mga sinasabi ng ABS at saka sa sitwasyon ko at sitwasyon naming iba pa. Alam mo yun, yung tungkol sa mga pagpapalabas ng kanilang sentimiento about the kawawa naman ang 11,000 employees na mawawala ng pamilya, na mawala ng pagkain kasi wala ng mga trabaho. Unang-una, sabi ko nga, this is just temporary. Okay? Temporary lang naman ito eh. Wala naman sinasabi ang pamahalaan that this is a permanent closure. Kasi pag permanent closure na to, usap tayo ulit. Alam mo yun, iba yun eh. Ngayon, temporary. May mga dapat lang silang i-aregluhin ng mga dokumento nila, legalities. It's between the management and NTC, management and whoever, Congress, kung ano man yan. Ano yun eh, as simple as that. Kumbaga hindi na dapat ginagamitan ito ng public sympathy eh. Alam mo yun doon? Kasi that's very unfair. Kasi kung gamitan ng public sympathy, pumapasok ako dyan. Papasok ako dyan. Because biktima rin ako eh. Biktima rin ako eh. You talk about the 11,000 families na pinapananggaan ninyo sa pamahalaan na mawalan ng trabaho. Okay, ipalagay natin sa 11,000. 10,999 at ako. Kasi ako ay biktima rin. January 7 ay hindi nyo na ako pinag-report sa show. January 10, you want me to sign an indefinite suspension letter with no pay. Ang tanong ko rito, yung sinasabi nyo ba na naaawa kayo sa mga tao mawala ng trabaho at pamilya nila magugutom? Naisip nyo rin ba yun sa akin? Naisip nyo rin ba yun sa mga cameraman na tinanggal yun noong 2010? Naisip nyo rin ba yun sa mga janitors, ha? Na, okay, agency nga, under agency, pero work for ABS, na pinagtatanggal nyo rin? So ngayon, ang inaano ko lang is that pag may na-mention ka na hindi medyo kagandahan masyado of the artists of ABS, they will call your attention. Magagalitan ka. Magagalit si Mr. M. Magagalit si ganito. Pagpapawalan ka. Pasimplihan ka nilang pagtutulungan. Pipitikin ka ng konti. Oo. So, ano na lang gagawin ko? Mag-promote ng pelikula ng Star Cinema araw-araw? Anong gagawin? Mag-promote ng ASAP kahit ang boses ni Kim Chiu at saka kung sino-sino doon ay mula apare hanggang ulo ay palalabasin ko napakaganda kahit hindi? Alam mo yun? What do you want me to do? Ganito ako eh. Bakit yung ako kinuha in the first place? Tsaka sa ibang network, hindi ho ganyan. Alam ko ho yung kasi may mga kilala din ho tayo dun sa ibang mga network, hindi naman ho ganyan. So gusto lang nilang tirahin ninyo yung mga iba. Parang ganun eh. Alam mo, we know our rules. Alam naman natin nakikisama rin naman tayo eh. Hindi naman natin pinapipilitan ng gusto na natin kasi hindi naman tayo mga stubborn at saka mga spoiled brats, no? Tayo naman na nagtatrabaho lang fairly. We just want our show to sizzle. Diba? Kasi ang show kasi natin, syempre gusto natin makakalap tayo ng following, makakuha tayo ng audience, makadagdag tayo ng mga listeners. Kasi radio yan eh. Kasi syempre the competition is very stiff. Though ako naman, I really don't compete with any network. Ako, kaibigan natin lahat ng mga kapwa broadcasters saka mga journalists yan eh. Kumbaga, kanya-kanya na lang tayo ng diskarte. Kumbaga, everyday I compete with myself. Ako, sa sarili ko lang na, I want to do a better show today than yesterday. Ganyan, kung pwede lang. Sometimes, kaya I also go out of my way. Sometimes, I guest artists. May mga ginigas akong artist na ako nga nagbabayad ng honorarium eh. Kasi nga, wala nga kaming budget for radio. At okay na sa akin yun kasi para, syempre, yun na lang ang iyong, ano mo yun eh, parang tulong mo na lang yun sa iyong programa. Di ba gimmick mo na yun eh para lalong gumanda ang iyong show for the night. Ay nako. Kung paano gaganda ho yun kung gusto lang nilang mangyari, purihin nyo lang ng purihin yung artista nila.
Diyos ko, pag sinabi mo nga na ganito, pag may kailangan nga kami, ang sasabihin kasi alam nyo naman, wala tayong budget sa DCMM. So alam na namin yun, naintindihan na namin yun. That's why kami na lang ipapawal gumagawa ng paraan para, di ba, gawa ng paraan para mairaos namin programa beautifully. Ay, nako. So, ang ano hirap pong pala magsalita. Sir, ano pong masasabi niyo sa mga komento nito mga artista na to? Kayo, magaling ho kayo diyan kasi kaming mga netizen, alam namin na acting lang yung iba eh. Kayo ha? Hindi, alam mo ba, Nat, naawa tuloy ako sa ibang mga artista. Alam mo kasi, hindi naman ito battle eh. Kumbaga sila ay mga ano lang din, mga employees, mga empleyado lang din yan, mga contract artists yan eh. Kumbaga sila ay performers lang eh. Doon na ako naawa sa mga artista na pinapakawalan ng istasyon para makakuha lang ng public sympathy. Hindi mo lang nila ini-script na maayos para hindi naman mukhang sumablay. Tingnan mo nangyari kay Coco Martin tsaka kay Kim Chiu. Tingnan mo. Si Kim Chiu is a very sweet girl. I love her so much. Si Coco Martin, kaibigan natin yan. Pero tignan mo tuloy ang kanilang mga pinagsasabi. Sumemplang sila. Si Coco Martin, mga pasigaw-sigaw pa na inagaw nyo sa amin ang aming tahanan. Kumbaga, ano papakain ko sa pamilya ko. Kaya interview sa kanya ni Kuya Boy, di ba may lumabas nga sa video na tinanong siya kung gaano siya kayaman. Ang sinabi niya, malayong-malayo sa dating Coco Martin. Tapos, tinanong siya kung komportable ba siya at kung napagandaan na ba niya. Halimbawa, bukas wala siyang trabaho, sabi niya, opo. Do you have everything? Yes. Honestly. Tapos sasabihin mo, wala kang papakain sa pamilya mo. Di ba paulit-ulit ko nga sinasabi, like yan, si Vice Ganda. Yan, kahit 3 taon mo yan i-quarantine sa bahay nila, araw-araw kakain ng steak yan dahil maraming pera yan. Si Coco Martin pa. Huwag kayo pagkita sa mga yan. Diyos ko, tayo mga Pilipino sa labas. At huwag nyo sabihin laban ng Pilipino ito. Problema lang ito ng ABS at NTC. Ano ba ng Pilipino? Pero kasi ako, na-meet ho namin yan si Coco Martin nung bago-baguhan. Wala ho sa personality niya yung ganun. Parang mabait naman na tao yan. Wala, nagulat nga rin ako all of a sudden lumabas siya eh. Kaya eto nga, sabi ko nga, itong kumpanyang ito, bakit hindi man lang nila sinala ang sasabihin? Pwede naman eh, kung gusto talaga nila, halimbawa gamitin sila Coco Martin, gawa kayo ng magandang script. Let him memorize it, yung walang binabasa. Opo. Kaya naman eh. Diba? Kaya yan. Gawain natin nga. Sangat na eh, diba? Pero bakit yung pinabayaan? Nilagay yung mga bata sa kapahamakan. Pinagtatawanan tuloy ngayon. Pero sa tingin niyo, sir, medyo inutusan sila? I'm sure naman. Hindi naman nila isusugal ang mga sarili nila for no reason at all. Siyempre, alam mo, sabi ko, even itong paglagay ng mga kamay sa dibdib, mga laban kapamilya, natatawa ako, naaawa ako sa mga tao. You know why? Sabi ko nga, this is nothing permanent. Di ba malinaw naman na temporary lang ito. I-appeal nila ito, ang Congress must act on this or whatever it is. No, it's a legal battle between the intelligent lawyers of ABS at saka ng agencies ng pamahalaan na nagbibigay ng franchise. Ngayon, if these things happen na unsolicited, ginawa talaga ng mga artista, mga staff at mga fans para suporta sa kanila, fine with me. Pero sila, nagpapadala sila ng email sa mga fans, sa mga subscribers. Talaga? Yes! At talagang inaano nila, ha? Para ibigay nyo yung suporta nyo, ipakita nyo yung support ng PS, tulungan nyo kami, parang ganyan. Ilagay nyo kamay, yung gano'n, pati yung how to do it. Nag-i-effort. Oo, yung mga taong ito, you cannot blame them because ibang artista. Siyempre, hinihingan ka ng suporta, ibibigay mo na. Kasi baka mamaya pag hindi mo binigay, mag-initang ka, baka hindi ka mag-show. Hindi ka pabigyan ng project. Oo, kasi nagtatanda yan sila ng mga pangalan. Kapag, pinagmimitingan ka ng mga yan, tatanggalin ka niyan. Diyos ko Lord. Yung karir mo, nakasalalay sa kanila, talagang gagawin mo. Oo, sabi ko, bakit hindi na utusan ng kanilang mga top brass ang mga abogado na to speak for the company para mas malinaw? O ano nangyari kay Kim Chiu? Yung rule ng classroom, comply. Alam mo, hindi ko maintindihan. Dapat i-take to yun. Naawa tuloy ako sa kanya. Biktima lang. Alam mo, para sa mga biktima ng karahasan,
Inilagay sila sa giyera na wala silang dalang bala. Kawawa tuloy. Tito Jobert, may nagtatanong, baka gusto niyo lang sagutin. Pwede niyo sagutin o hindi. May nagtatanong dito, ano ba sa tingin niyo? Totoo ba yung ambush ni Kim Chiu? Ay, hindi ko alam yon. Binabasa ko lang, napapanood ko yung mga videos. No? Nagdududa rin ako. Pero syempre, I'm not in the position kasi, I may be wrong. Basta nung nangyari yon, may concert ako noon sa Manila Hotel that night because I directed the show that night. Nung morning nangyari yon, parang feeling ko, kawawa naman si Kim Chiu kasi syempre mahal ko yung bata. Alam mo yun, ganun lang, pero ayoko siyang pakialaman dahil hindi ako nang-ambush. Opo. Hindi po, yun kasi ang mga tanong na ngayon kasi medyo parang sabay-sabay yung yung pagpapaawa ng dating sa tao. Nangyari lang yan. Kumbaga, hindi natin alam. May mga tamang investigador para dyan. Apo. Yeah. So sa tingin niyo po, Tito Jobert, ito po na nangyayari ngayon, kayo, sinabi niyo naman, ayaw niyo namang ipasara. Ang sa inyo lang, ayusin nila. Yes, ayoko. Dahil, Banat, ito, from the bottom of my heart, yung publiko, maaaring ayaw maniwala at wala akong pakialam kung ayaw maniwala. Ako, tumatanaw ako ng utang na loob sa ABS-CBN. Mahal ko yan. That's why I am for the no to shut down. Kung may power nga lang ako pupunta si Presidente Duterte, kung makikinig sa isang magandang baklang katulad ko, di ba? Pero honestly, from my heart, ayoko talaga siya masara because, marami akong kaibigan sa loob. Marami namang mabubuting tao talaga sa loob. Alam mo yon, ayoko rin maranasan nila ang naranasan ko. Di ba? Mahirap yata ang walang trabaho. Di ba? Unang-una sa panahon ngayon, wala talagang trabaho dahil may pandemya. Di ba? Kahit anong gusto mo, kahit mag-shooting ka doon, hindi ka makapag-shooting dahil may COVID-19. Kumbaga, hindi ito tamang panahon para mag-complain sila. Kung nangyari ito during na walang pandemya at nakatenga sila, yun, maintindihan ko sa magwawala sila ngayon. Kahit ano naman gawin na, hindi naman sa makapagtrabaho At saka may pangako naman ng ang management nila na yung mga empleyado yata, mga regular employees nila have 3 months. Nabayad sila. At ano problema mo? Baka, di ba, ilang araw lang naman kung kinakailangan para mabigyan sila ng franchise kung malakad nila ng maayos. Baka hindi pa tapos ang pandemya tapos may franchise na sila. Hindi natin alam. Yun actually yun ang kinaiinis ng tao. Hindi naman sila hindi nagtatrabaho dahil sa pagsara ng yung pagano ng franchise. Kung hindi dahil wala naman talagang trabaho as of now ang mga artista. Yun ang point doon Anong sinsintir ninyo? Anong pinagwawalan ninyo? Dahil kahit yung halimbawa may franchise kayo, ipagpalagay mo na 4 ang franchise na ibigay sa inyo sabay-sabay kayo. Makakapagtrabaho ba kayo? Wala pa rin silang shooting. Opo. At saka pangako naman na ang regular nila. Eto sir, ang tanong gaano ba talaga sa tingin ninyo kadami? Totoo ba yung 11,000? Sa inyong pananaw, totoo yung 11,000 na yun? I don't know statistics I don't know I don't know kung how many exact are the regular employees, baka nationwide yan or whatever. Basta 1, 5, 10, 1 milyon, for me parehas lang yan Ang isang tao pag kinitilan mo sila ng hanap buhay ay syempre may pamilya magugutom. Diba? Pero ang tanong dito, may mga kumpanya nagsasara, diba? Kung saan nagsasara because of bankruptcy, may mga dahilan kung bakit nagsasara. Ang mga tao na di-displaced, bakit na iraraos sa Manila ang buhay nila Bakit nabubuhay naman sila? Diba? Kailangan mag-move on ka. Move to another level. Hanap na ibang trabaho kung wala ka ng trabaho ngayon. Ako, alam naman mapakamatay ako. Di maghanap ako ng pagkakitaan ko. Total ayaw sa akin ng ABS. Because, it's not about ABS, the company. It's about some people inside na ayaw sa'yo. May mga tao lang talaga sa loob na ayaw mo rin sa kanila. So talagang, totoo po yung sinasabi na iba na matindi talaga ang politika sa loob. Grabe sa loob. If you were to ask me, ako, sabi ko nga sa kanila, hindi ako nangialam sa inyo. Dahil kanya-kanya kayo ng diskarte dyan. Magpayaman kayo hanggang maubos ang pera ng mga Lopez, wala akong pakialam. Kailangan nagtatrabaho kami na maayos dito. Magkano masisweldo namin? Nag-complain ba kami? Nag-i-enjoy kami sa trabaho namin. We love our jobs. Hindi kami nangialam. Pero huwag nyo kami pakialaman nang hindi tama. Nang magwawala ako. So matindi talaga yung kontrolan dyan, yung sinasabi nilang
pag hindi ka bata. Kasi may nagkwento pa nga isa dito na kaibigan ko rin actually galing din po sa DCMM eh. Yes. Kinikwento niya nga, si Miss Iza, ewan ko po kilala niyo si Ma'am Iza. Liliba Cruz. Oo, nag-text nga sa Oo. akin na a few days ago na pareho lang kami pala ng faith. Opo. Diba? Nangyari sa kanya, nangyari din sa akin, naawa nga rin siya sa akin kasi alam na niya ang nararamdaman ko ngayon. Totoo yan. Ang hirap pala, no? Ang hirap pala. So Kasi, talagang gawain na ng ABS yung ganyan? Pag hindi nila medyo hindi type, tatanggalin nila? baka sabi ko nga kay Aiza, biniro ko nga siya eh. Baka talaga nakaugalian na ito even during our past lives. Baka sa mga nakaraang buhay na may ABS-CBN na, ay baka talagang nasa kanilang wisyo na ito. Pero ang inaano ko lang dito yung mga tao sa loob, yung mga management dyan sa loob, na masyadong may monopoly sa loob eh. Kung baga tawag ko na may mafia sa loob eh. Alam mo yun? May sariling mafia. Artista. Halimbawa, banat, artista ka. Tapos, lumabas ka sa palabas nila. Ngayon, hindi ka nagustuhan ng isa sa mga contact artist nila. Nagloka-lokahan. Tanggal ka. Kahit na wala kang kasalanan, out ka. Hindi ka pwedeng magsalita against them kasi hindi ka na nila palalabasin kailanman hanggat nandyan yung mga executives sa loob na mga nagmo-monopolize. Sabi ko kung napansin ninyo, lahat ng mga shows ng ABS-CBN, sila rin yung mga artista, napansin mo? Na teleseries. Kung sila, puro mga ano lang, ayoko mag-name names kasi mga kaibigan ko itong mga artistang ito eh. Kung sino napapanood mo sa ASAP, Diyos ko, kahit wala mga talent, hala, pilit sila ng pilit, hala, sila Mr. M, hala. Diba? Tapos sa Showtime, walang ginawa ko na mag-promote ng love affair ni Vice Ganda at ni Ayon Perez, hala, sige. Alam mo yun, nakakalokan yung time show pero pinopromote mo, makabakla. Bakla rin ako, pero ilagay natin sa okay? Tapos kung sino mga judge doon, sila rin. Alam mo, sila lang because na hawak nga sila ng loob. Kapag outsider ka, swerte mo pag na-guest ka. Actually, hindi nakahalo sila nag-guess ng outsider masyado eh. Yes. Kailangan Martin Rivera ka, Gary Valenciano ka, Regine Velasquez, siyempre nakuha na nila. Yung mga ganun. Pero other than that, kailangan sa Star Magic ka, kailangan alaga ka ng ganitong management office na close sa kanila. Yun lang, sila lang mapapaikot ng mundo lahat ng tao sa loob. Kapag kinanti mo yang isa sa mga artistang yan, pag-iinitang katandaan mo yan. Talagang ganyan. Bawal. Pag may nagloko yung isang artista at sinabi niya, nako, hindi ko type to, yari ka na. Ay, yari ka na pag hindi gusto ang amoy mo. Makasabihin pa na, ay nako, gagawin ka ng kaso, babalik na rin ka nila, hanggang hindi ka na makapag-guess. Yan ang pinakamalungkot sa loob. Kaya nga sabi ko nga, people from the outside, yung mga tao na hindi nakakaalam, akala nila, it's heaven inside ABS. I'm sorry, darling, but it's really scary. Inside. Parang horror film. So hindi totoo yung kapamilya na tinatawag nila yung kapamilya nilang mga artista? Ako, ngayon mo ako tatanungin, yan ang kapamilya heartless, walang puso. Diba? Yung sasabi nila, just lang nila yung mga naawa sila sa mga 11,000 employees. Tumigil nga kayo. Hindi nga diba yung mga itsura ng mga boss nila mukhang mababait Siyempre, mga artista rin mga yan. Alam mo na. Opo. Sabi ko na, di ba, malungkot because napakaraming nadadamay na hindi naman talaga dapat sila kasali. Ako gusto ko lang kasi napanood ko yung video ni Angel Locsin kasi may nag-text sa akin. Apo. Kay Angel Locsin. May nag-text sa akin tungkol sa binanatan daw ko ni Angel Locsin. I watched the video. Do you know why? Because si Angel Locsin is somebody I truly love and respect. You know, isa yan sa mga artistang, alam mo, kahit siguro awayin ako, baka hindi ko maaway pabalik. I have so much love for her. Pinanood ko, alam mo, hindi ako na-hurt. Hindi ako na-hurt sa sinabi na sa totoo lang para sa kanya, mali yung sinabi ko na magpakamatay si Nadine Lustre. I agree. I agree. Alam mo naman ako, kapag tama ka, tama ka. Kaya lang gusto ko lang i-mention sana sa kanya pag may pagkakataon kami makapag-usap na alamin mo muna yung history. Yung sana mapanood mo TOA, yung tape on air, kung anong sinabi ko, para maintindihan mo that it was not meant to harm. Alam mo yun? That's why hindi ako masyado na-hurt, no? Because
I just have so much love for the girl because nakita ko kung paano yan tumulong. Banat. Nakita ko kung paano yan, nagda-dive yan sa ilalim ng tubig para maghatid ng tulong from Red Cross, lahat ng baha. I have so much respect for her. Kaya ako, pasensya na kayo ha, isa yan sa mga batang hindi ko pwedeng maaway. Kasi sa sinabi lang naman niya, totoo naman yun eh. You know why? Because baka mali lang ang pinarating sa kanya. Yun Hindi ganun kakumpleto ang detalye. That's why... At saka Tito Jobert, like what you said nga sa radio, it's a free flow. Sometimes you commit mistake na may nasabi ka. As long as you know how to apologize on it, okay na yun. Yeah. Pero yung tanggalin ka sa trabaho, parang, wow, ano yun? Alam mo, sabi ko nga, alam mo, matapang ako sa buhay. Pero hindi ako takot humingi ng kapatawaran pag alam ko nagkamali ako. Yun ang may pagmamalaki ko sa sarili ko, Banat. When I am wrong, regardless kung ikaw ay mataas na tao o basurero ka o ano pa nagkamali ako sa iyo, hihingi talaga ako sa iyo ng tawad. Ganun ako. That's for me, that's katapangan. Tito Jobert, may isang tanong lang dito. Pwede nyo ring sagutin, pwede ring hindi may nabanggit ko kasi dati nung in-interview natin si Sir Jason sa nasabi niya nga, para daw sumikat ang mga artista ay umaakyat sa penthouse. At alam na natin kung anong ginagawa. Hindi ako nakaakyat doon. No? Hindi ako nakaakyat sa penthouse. Pero may alam ho ba kayo na ganyan, na may mga artista na talagang kailangan sumipsip ng todo sa mga boss para alam niyo na? Pagsipsip ng todo, marami tayong alam. Okay? Marami tayong alam. Pero yung mga pagkakit sa penthouse, hindi ko alam. Yun naman. Pero yung sinasabi na yung... Sexual favors. Ganun po. I'm sure marami yan. Marami yan. Kasi di ba, kaya nga may mga nagdemanda na rin kahit si Gretchen Pulido po, di ba? Nagdemanda din po yun. I don't know about the case, no? Kasi yung kay Gretchen na nakita ko rin yun. Pero siyempre, alam mo naman, pag maganda ka, siyempre, hindi mo maalis na may magkakagusto sa'yo. Di ba? Mag-take chance, malay mo, baka kumagat, di ba? May mga artista din talaga, hindi lang naman sa ABS yan eh. Pero marami rin sa loob na for sure ay kailang na jowa, kailang mag-jowa para magkaroon ng project, para mag-regular, alam mo yun. Meron yan. Hindi ko lang papangalanan, but of course, I have respect sa kanila. Kumbaga, hayaan na lang natin sa kanila kasi kahit saan naman may ganyan. Sige po. Last na lang po. Ito, mensahe nyo na lang. Isa-isahin kong mga artista. Mensahe nyo po sa kanila, yung mga nagsalita. Ha? Una-una ho, siyempre, si Sir Coco. Ano hong inyong mensahe kay Coco Martin kung sakaling kasi nanonood din yun? Ang hindi ko nagustuhan sa huli na sinabi ni Coco kasi meron daw siya sa Instagram niya. Hindi ko nabasa actually yun. No? Kumbaga, may nabasa ko sa FB ko na lang nakita yung comment ng mga tao. Yung, kasi may sinabi siya na sa panahon ng pandemya kasi, kumbaga, he feels kasi na pantay-pantay tayong lahat. Kaya kumbaga, kung dati ay minumura siya ng mga bashers niya, ngayon ay pwede na raw siya magmura. Pwede na rin daw niya murahin sila. Kumbaga, pantay na tayo kasi wala namang kasiguraduhan ng buhay kasi may pandemic. I felt so bad kasi you know why? Hindi ko naman sasabi na panindigan mong kaplastikan sa showbiz, di ba? Na kailan mabait-baitan ka. But you know, these people, whether you like it or not, ay dapat kakampi mo lahat yan, artista ka eh. Kumbaga, dapat kang mapasalamat ka. That's not the way to handle bashers. Kumbaga, denmahin mo na lang, artista ka. Ikaw kilala nila, sila hindi mo naman kilala, hayaan mo sila. Yun lang hindi ko gusto yung sabi na pwede na murahin. Kaya nag-PI siya eh. Kahit papaano, Tito Jobert, utang na loob ng mga artista is sa fans nila, whether noon fans sila, ngayon hindi na, utang na loob pa rin nila. Turuan nila mga fans sila na mapakadesente, na mapakabuti, huwag tirahin ng ibang artistang kalaban nila. Alam mo yun, alam mo kasi mga fans naman, they will understand that eventually eh. Ang hindi lang maganda kasi yung sabi ko, tapos next time, kapag sumalang siya sa ganyan mga malalaking mga issues, dapat handa lang siya. Kumbaga, paghandaan niya mabuti yung mga sasabihin niya. Walang masama kung isulat niya, kung hindi siya sigurado. Para at least pa, ang may parating mo mensahe. Yung mensahe mo malinaw.
Hindi yung hala, nagwawala na lang siya, hala, para akala mo inapis siya, hala, akala mo mahirap siya. Oh my God, Coco, walang naniniwalang mahirap ka. Sa'yo na rin ang galing, sa mga bibig mo nang galing na komportable ng buhay mo. At kahit mawalan ng trabaho bukas, mabubuhay ka. Alam mo yun? Apo, sige po. Okay. Okay po. Si Kim Chu po, ano ang inyong komento at mensahe kay Kim Chu? Sinabi ko na sa Facebook, may basahin mo yung sunulat ko doon na baka pwedeng i-take two mo. Kasi naguluhan ako sa mga rule of law eh. Yung mga class at saka comply. Ulitin mo lang na turuan kita. Isa po sa mga lagi pang namumuno dyan, si Agot Isidro. Si Agot, I like her. I like her mind. Kaya lang minsan kasi off-bound eh. Yung hindi sa lahat ng oras kasi pwede ka sumali eh. Alam mo yun? Kumbaga, I expected more from her. It's not just about I hate this government. It's not just being about you're an anti-Duterte. Aralin mo kasi, sayang naman kasi yung mga pinag-aralan natin ng konti, di ba? Hindi naman kailangan maging summa cum laude ka to understand the problems eh. At saka kung ano mga solutions na dapat eh. Kumbaga, ang issue na naman dito, franchise darling. Franchise ito, hindi kayo pinapatay. Alam mo yon? Hindi kayo tinanggalan ng trabaho. Kausapin niyo si Gabi Lopez. Di ba? Kausapin niyo Jess Lacore Vidanes. Sila umarap sa inyo. Hindi kayo ang dapat umarap sa, kasi hindi naman kayo makakasolve ng problem na yan. Ang kailangan dyan, papeles. At ang pag-oo ng Kongreso. Yun ang ayusin nyo. Ito po sir, may mga nagko-comment. Komento daw nyo po sa boss ninyo. Ano ang inyong masasabi sa boss ninyo? Sa DCMM. DCMM muna tayo. Si Mara Kapuyan? Opo. Ay, nako. Sana mag-aral siya ng leadership. Mag-aral siya kay Ma'am Charo. Di ba? Ma'am Charo kasi magaling dyan eh. That's why I have so much respect for her. Is it true yung nag-sorry po si Ma'am Charo? Hindi ko alam kung kanya tagang-account yun. But you know, if she did that, naku, hats off ako sa kanya. Pero knowing her, alam mo, I love her so much. Alam mo siya, isa yan sa mga inspirasyon ko sa istasyon eh. Isa sa mga inspirasyon ko sa istasyon, kahit na imbiyar na sa akin yung ibang mga bosses dyan, napatago akong sinasaksak. Wala akong pakialam. Basta, pag nakita ko si Ma'am Charo, nasasalubong kayo, sabi niya sa akin, behave, be good. So I'm sure nakakarating sa kanya, baka sinusumbong ako ng mga maldita sa loob. Diba, yung sa aming station manager, be better, okay? Aral para bago mag-station manager. Sana, dapat inaral mo na yan. Diba? Hindi ka dapat na yung tao. Yun po ang mga komento. So actually tatanong ko nga dapat sa inyo yung kay Ma'am Charo kung ano masasabi nyo sa kanya, kung ano yung mensahe nyo sa kanya. Mukhang sinabi nyo na po. Gusto nyo may dagdag po ba kayo? Alam mo sa totoo lang talaga, si Ma'am Charo, I don't know, hindi naman ako pinakain niya ng hindi naman nagayuman niya. Pero you know, I just love her. Kasi high school pa lang kasi ako, idol ko na yan eh. Miss Barlow Travel Girl pa lang, idol ko na yan. Pero pag siya nagsalita, nanginginig ako. Maniwala ka ba? Kahit malumanan mo salita, tumatago sa puso ko. Alam mo, because you know why? I like her kind of leadership. Kumbaga, pag sinabi niya yan, to do it. Hindi mo siya nakitang sumisigaw, hindi mo siya nakitang nagmumura. Pero ayokong hintayin yun. Kumbaga, iba pala pag ginagalang mo ang tao, susunod ka. Mabuti naman po at kasi ang problema ho dyan, siya ho ba ang nagdi-decide pag sa mga empleyado? O hindi din? I don't think so. No, si Ma'am Charo is the content manager na lang yata. Hindi naman siya presidente na si Carlo Katigbak. Carlo Katigbak, I think it's fine ha. He looks well-mannered ha, di ba? Mahusay magsalita. Pero ang inaano ko lang dito is that sila mismo from Carlo Katigbak, Sir Mark Lopez is napakabait, approachable yon. Dapat sila ang nagsasabi na, hey, kung talagang may malasakit kayo sa mga tao ninyo, sa mga artista ninyo, sana sila na nang tumapik na, huwag na muna kayo sumali dito. We appreciate that gesture of your supporting us. Diba? Kahayaan mo na lang sa atin. Pero sa tingin niyo po, sino nag-uutos dito sa mga artista na to? Palagay ko sila nga rin. Palagay ko sa yun ang mali nila.
Yun ang Ah, na-overlook nila na mali. Dapat kasi pinag-aaralan na mabuti, hindi sila dapat napapadala sa ora mismo sa mga, huwag sila masyadong emotional. mm, Kumbaga, dapat think deep, di ba, into mm. this issue. Kasi ginagawa lang yan ng mga taong desperate na eh. Napansin mo? Opo, opo. Ginagawa ng mga taong na desperate na wala pa man ng gyera, pinuno ng bahay ng tangke. Wala pa namang announcement ng gyera. Aha. Na kumbaga sobrang preparedness. Mali yun Mm, eh. mm. Mali yun kasi unang-una wala namang maaway ah. Di ba? Oo. Ay, Nagpaso lang ang franchise nyo eh. Nagpaso lang ang franchise nyo. Sabi ko nga, may tanong nga ako sa Facebook eh. mm, 2014 nyo pa in-apply yan. Di mm, ba? Panahon pa ni Pinoy. Eh, bagyo kayo kay Pinoy that time, di ba? Because si Chris mm, Aquino nga works for ABS. At kung mm. bagyo kayo kay Pinoy, ano nangyari? Ba't hindi na-aprobahan? Kung hindi na-aprobahan ng panahon ni Pinoy, may problema kayo. Ah, Kasi, di ba, inabutan na ng administrasyon ni Duterte, baka may problema talaga kayo from then on pa lang. Opo. Eh, speaking of problema, sa tingin niyo po ba marami pa ring irregular na empleyado dyan? Marami, ayaw na magsalita. Natatakot nga kasi pag nagsalita, tikom na tikom ang bibig nila kasi mga makatanggalin. So marami talaga na irregular Oo, dyan? kasi may pagkabengador din sila eh. Naku, tigilan nga nila yung sasabi na grabe ang politika sa labas. Uy, Hmm? mas malala ang politika sa loob. Tigilan nyo kami. Talagang marami pa rin. Mabuti. Marami. Maganda naman po ang, at least ang intention nyo naman talaga, sir, hindi naman po magsara. Ang intention nyo lang ayusin nila yung pakikitungo nila sa mga empleyado nila. Alam mo, kahit na magsara pa siya, halimbawa, for the sake of argument, Mm. I will never be happy. Malulungkot talaga ako. Malulungkot talaga ako, honestly. Ay, Pero may siyempre, tinatanong. pinaglalaban ko lang naman, yung sa Apo. sarili ko naman ay ibang usapan naman yon. Mhm. Kailangan panagutan nyo to. Mm. Kaya Diba? lang hindi lang ho kayo, baka napakadami na ho nilang ginanyan na hindi lang siyempre nagsasalita at lumalaban. Marami. Opo. Nagsasalita na nga pati mga cameraman eh. Opo. Marami Kilala nga po talaga. natin yung mga yun mga kaibigan na po natin dahil sinasama natin na Oo. ipaglaban sila. Alam mo, sana ayusin lang nila. Sana maging fair lang sila sa lahat. Sana wala silang pinipili. Kumbaga sa mga artista, yung mga may talent dapat mag-prevail. Alam mo yon, yung mga may talent dapat alagaan nyo. Okay lang yung mag-develop kayo ng sarili nyo artist, no? Pag na alam mo na may future. Pero hindi lang puro, Diyos ko naman, you are questioning mga nagtataka ang public. Bakit naman puro mga bopol sa mga artista nyo dyan? Kasi nga, Alam ah, nilang maghanap. hawak ng mga tagaloob. Malaki kita ho siguro. O Oo, malaking pakinabang nila. malaking pakinabang at saka yung mga artistang iba, hindi mo mabiblame na kumakapit na lang kasi nga, kailangan din lang ng trabaho, kailangan ng Opo. exposure, kailangan sumikat. Mensahe nyo daw po kay Vice Ganda. May nagtanong ho dito. Uy, boys, good luck, di ba? Hinahanap ka ni Kibuloy. Opo. Sige po, marami pong salamat, sir. Meron ho, bago ho tayo magtapos, may mensahe ho kayo sa taong bayan bago ho natin ito itapos. Oo, sa taong bayan naman, relax Opo. lang po kayo. Pag, huwag kayong magbasag ng TV nyo. Kasi dahil sa hindi nyo na mapanood ang ABS-CBN, hindi pa sure yun. Kasi temporary lang ito. Kumbaga, huwag kayong pandadala sa mga kwento ng mga artistang ito. Minsan, di ba, yung mga drama nila na parang akala mo na matayan na sila. Huwag po. Una-una, ang ayusin nyo ngayon ay hindi ang ABS-CBN. Mahaba pang pandemic, darling. Ang isipin nyo ngayon kung saan tayo kukuha ng pangkain natin tonight, bukas, para sa mga anak natin. Yun ang tutukan ninyo. Kasi right after ng pandemic, mas matagal pa ang rehabilitation. Diba? What I mean with rehabilitation is that paano ang buhay natin after the pandemic? May mga trabaho ba tayo? Saan tayo kukuha ngayon ng pambuhay sa mga anak natin? 'Di ba? Malayo pa 'to, years ang tatahakin nito bago tayo makabalik sa normal. At by the time na bumalik sa sinasabing normal, napag-iwanan na tayo. Kaya tigilan na natin ang pakisawsaw sa issue ng mga ABS-CBN. Unahin niyo muna kung ano ang saan kayo kukuha ng pera, pambili ng pangkain ninyo. Kasi nga may Tama. pandemya nga tayo. Doon tayo tumutok. Ang ABS gawin na natin entertainment. Okay? Buhay pa rin naman sila sa online. So manood na lang sila sa online. Manood na lang. Huwag na kayo parang akala niya, pagkakato ni kayo, hoy. Hindi kayo makakainin ni Coco Martin pag ano, no? Kapag nagsara ng ABS, no? Kapag Opo. ang TV na, naloloka lang ako mga nagbabasag ng TV. Yung mga nagbabasag ng TV, parang Opo.
Para pila naman sa pagkuha ng SAP, ng ayuda. So, pareho lang tayo mahirap, tapos nagbasag ka ng gamit. O pag nagbukas ng ABS, ano ngayon, saan ka ngayon manonood ng mga shows ng paborito mo istasyon? Ay nako, ayoko Ayun tuloy po. isipin na scripted na naman ang mga bagay na yan. Ayoko isipin. Ayoko. Baka inutos lang ng baka mga staff yun, mga kamag-anak ng staff. Baka ayoko nga isipin kung aaralin mo lang parang inutos eh. Diba? Tapos ang loob ng pagbasa ng gamit, wala namang pambili. Nakakaloka kayo. Sige po. Marami pong salamat, Tito Jobert. Salamat na salamat at pinaunlakan yung ating interview. Maraming salamat sa inyo rin sa lahat mga nakinig at nanood sa atin. Maraming salamat. Banat B? Banat Bay po. Banat Bay, maraming salamat for having me in your show.